Today's video guys ay pupunta tayo doon sa pinapagawa kong kural ng ating mga alagang kambing. Puntahan natin sila. Ayan guys, oh. Mayroon tayong nakikitang dalawang tao. Ayan, sila po yung gumagawa ng ating pinapagawang kural para po sa alaga nating kambing. Guys, marami akong tanim na puno ng niyog. Kawawa naman pag uubusin ng kambing. So pinapagawan ko yung mga kambing ko ng kural at kukural ko sila, ikukulong ko sila guys. Ayan, pupuntahan natin sila guys. Ayan yung dalawang tao. Ayan, sila po yung gumagawa ng kulungan ng aking kambing. Ayan guys, let's go. Puntahan po natin yung mga taong gumagawa po ng ating kulungan ng kambing. Ayan, let's go guys. Yan po muna yung update natin sa pinapagawa nating kural. Ito yung pinakaunang update guys. So, susunod ko na araw ay update na rin po natin ulit. Ang dali lang itong trabaho na to guys. Kasi hindi naman masyadong matrabaho. So, pag mailatag na nila lahat yung kawayan, yung iba na ihabi na po yung ibang mga kawayan. So, idikit na lang po nila. So, ayan guys. Yan po yung update natin. So, yan po yung mga puno ko ng dwarf na niyog natin, coconut dwarf. So, sayang pag makain ng kambing. So, ngayon guys ay kailangan natin ingatan siya. Ay, when nakapasok po siya sa kural, dalawa po ito. So, kailangan natin siyang gawan ng tree guard para ma-save po natin siya sa kambing. So, kailangan ko talagang ikukulong itong mga kambing na to kasi marami akong tanim na mga puno ng prutas. So, update na lang po tayo sa next day guys. So, ayan, ladlad na nila guys yung mga kawayan na hinahabi-habi na nila yung mga kawayan. Ayan, nilalatag na nila sa area kung saan didikit nila yung kawayan na talagang pinaghati-hati na nila yung kawayan. So, ito yung kalaki guys, siguro nasa sa 200 square meters mahigit o sobra kaya ito sa laki. So, ayan po. So, may kasi akong kambing. May kambing kasi akong buntis. So, kailangan ko silang ikukulong guys kasi marami akong tanim na dwarf na niyog. Coconut tree na dwarf. Marami ko akong tanim dito. So, marami akong mga saging nalakatan. So, kawawa naman pag madali nila yung mga puno ng prutas na tinatanim ko dyan sa baba. Meron ako langka, meron din ako mga mangustan. Iba-iba klase po ng prutas na meron dyan sa baba. So, kailangan ko po talaga siyang ikural o ikukulong ng aking mga alagang kambing. Yan buntis guys. So, pag mga anak na yan, dadami na naman yung kambing natin. So, kailangan natin siyang gawa ng kulungan. So, ito yon na natin yan. Gumagawa si nung junior. Sila po yung pinapagawa ko kasama. Dalawang junior po ito guys. Ayan, sila po yung gagawa nito. So, pag malatag na nila lahat ng kawayan, so, ilalagay na nila itong kawayan dito sa mga maliliit na mga haligi. So, diyan po nila ididikit yung ating mga kawayan. So, ito po yung ang unang update guys sa pinapagawa kong kural para sa kulungan para po sa alaga kong kambing. Ayan, mamaya-maya at sa susunod na araw ay mag-update na naman po tayo ulit guys. So, this video guys ay itutuloy po natin yung pagkuha natin ng vlog sa ating pinapagawang kulungan ng ating mga kambing.
Ayan, makikita natin guys. Ayan, umpisa na po yung ating mga karpentero na ikakabit na yung mga kawayan para po sa kanilang kulungan. So, puntahan natin guys at titignan natin kung ano mga development po doon. So, second day of pagpapatrabaho natin dito sa ating kulungan ng ating kambing pala. So, ayan guys, puntahan natin. Tingnan natin guys yung mga nagawa. Kung may mga natapos na po ba yung ating mga karpentero yung gumagawa ng ating kulungan, ng ating kambing. Ayan guys, oh. So papagawa tayo ng maliit na bahay ng mga kambing in case of ulan ay meron po silang mapapasilungan po, no guys. So diyan sa gitna po ilalagay natin yung ating bahay ng kambing, maliit lang. Bilis lang pala doon, no? Ganyan lang kahaba. Pwede na na. Di naman na makalupad ng mga kambing ani. Kanding di naman siguro mulukso doy. Habog naman ni doy. Pero di kalusot ang kuan doy. Kanding kung nagagmay, adi nang puna mga itag lusot doy. Maglibot-libot man puna sila diha. Tugangan nag-usa. May na ikaw magkuan diri, magbantay po ka kay tagaan po ka na kung kanding. Daghan na tong kanding dali na doy. Lapitan duulo na to ang atong duha ka nagtrabaho. Pangutan-on og nag okay ra ba yung dos media na lansang pako na akong gipapalit. So nong okay ra lansang nga dos media dagko ra. So magpalit ta og dos, no? Okay, sige. So ayan, 1/4 na driver. okay, sige. Ayan guys, hindi po pala pwede yung dos media kasi sobrang laki. Ayan, magpapalit tayo ng pako. Yung dos lang na pako yung ano natin, bibilhin ngayon. Siguro matatapos na po ngayon. Mabilis lang pala ikabit to guys. Yung coral, yung kawayan. So ayan, kikita natin nakaikot na po sila. Ito na sila sa kabilang face. So ayan guys, yan po yung ating kulungan ng ating kambing para hindi na sila makakadamage ng mga tanim. Kasi itong kambing kahit anong klaseng tanim, kahit anong klaseng dahon kinakain, kaya kailangan natin silang ikulong at padamihin natin sila. Ayan guys, keep on watching. Thank you for watching Kapechay. Sakop ng ating lupain guys dito sa ating probinsya hanggang doon pa po sa dulo. So, napakalawak po, pwede na tayong mag-alaga ng kahit anong klaseng mga hayop, kalabaw, baka, kambing. Pero yung kambing kailangan natin silang ikulong kasi nakakadamage siya ng mga tanim. So gusto ko silang magkaroon ng madaming kambing kasi gusto kong pag may mga okasyon ang sarap pag kambing yung lulutuin. Among ang diyang mga kauban. Nahurot lansang? Wala na? Okay. Sige, nahinahin lang. Papalit na si Ronald.
Galing po to. Balikan natin guys ang ating mga gumagawa ng kulungan ng ating kambing. Ayan. So malapit na pong matapos. Ano nangyari dyan? Ibabaw dyan, ibabaw kamay. Ikaw na mo na gabihan, gabihan man ako na sa unang gaw. Gabihan man ako na sa unang gaw. Mo na gahan na nurok. Tama mo na ari oh. Mana ka na nakay. Mana hala na yung jakan. Nandito mo po. Ikaw na ni mo utan na yun. Iyan po guys, nakikita natin dito na nakakoral na po yung ating dalawang puno ng niyog. So safe na po siyang hindi na siya pwedeng kainin ng kambing kasi safe na po siya, hindi na siya pwedeng pasukan kasi nakakoral na. Ayan, nilagyan natin ng tree guard para po ma-save natin siya sa mga kambing. So next time around guys, maglalagay tayo ng kanilang bahay sa gitna po ng ating kural na ginagawa or pinapagawa kasi kailangan po natin silang may bahay kasi pag malakas po yung ulan ay yung kambing ay hindi sila magtatagal po sa lamig. So kailangan natin silang may bahay sila na pwede nilang pagtaguan oras na magkaroon ng malakas na ulan. So hindi sila pwedeng magtagal sa lamig guys. Yan yung mga saging na yan, okay na yan kahit kakainin yun ng kambing kasi marami yan dito sa labas. Marami tayong saging. Marami tayong saging dito. So okay lang yun kahit kainin nila yung nasa loob ng kural. So marami pa naman tayong mga seedlings na pwede natin kuhanin dito. Lang niyog ang kailangan nating ma-save kasi bigay po to ng ating gobyerno ng PCA. So kailangan nating i-save siya kasi bihira lang tayo magkaroon ng dwarf na niyog. At ito yung papalakihin natin para sa pagdating ng panahon, sabi nila 8 to 10 years pwede na daw po nating gawing pagkuhanan ng mga ng tuba or yung tinatawag lang coconut juice. So yan po yung gusto kong gawin pagdating po ng araw na pwede na tayo magtutuba, no? So bibenta natin yung suka, gawing suka. Plan nating magtayo ng planta ng suka pagdating ng araw. Malay natin dadating din yung mga ganyang mga plano at makakamit natin yan balang araw. So kailangan nating i-save yung ating mga dwarf na mga niyog. So ayan, yan po yung updates ng ating kural. Napakasimple lang po ito. Hindi siya magastos, konti lang yung ginagastos ko dito. Yung labor lang. Kasi yung kawayan, meron kaming madaming kawayan doon sa may tabing sapa o din sa may ilog na mayroon kaming mga kawayan doon. So sila doon lang po kami kumukuha. So wala tayong nagastos masyado. So konti lang po yung gastos ko dito.
So sa susunod po ay sa gitna ay ilalagay po natin yung bahay ng kanyang mga kambing natin kasi pag umuulan yan diyan sila magtatago. So thank you for watching guys. Abang-abang na lang po tayo for the next update po na makapagtayo po tayo ng ating bahay ng kambing. Ayan po mga katechay, ayan. Ayan po yung update, no. Natapos na po yung pagkukural ng ating kulungan ng ating mga kambing. Napakasimple lang po at konti lang po yung ating nagastos dito dahil marami naman po tayong mga materialis dito. So next time around ay magtatayo tayo ng ito. Tatayo natin yung kanilang bahay sa gitna po ng ating ginagawang kural para dyan po sila magtatago in case of malakas na ulan kasi hindi po yung magtatagal ang ating mga kambing sa malamig. So kailangan natin meron po silang pwedeng pagtaguan in case na magkaroon ng ulan. So ayan guys, update na lang po tayo. Susunod po natin pagtatayo po ng kanilang bahay na simple lang, native lang po na bahay na pwede nilang pagtaguan. Ayan guys, thank you for watching.